Akala ng karamihan, pagka magaling ka mag-prompt, magaling ka sa grammar, magaling ka sa English, is magaling ka na gumamit ng AI. Paano kung sabihin ko sa inyo, that's the wrong mindset? Pag-usapan natin yan. So, bago nyo maintindihan yung argument ko, mga bossing, is kailangan nyo munang malaman ano ba si LLM, paano ba siya nag-work. Kasi pagka hindi nyo alam kung paano siya nag-work, that means you're clueless kung paano ba siya talaga i-utilize. Alright, pag-usapan natin siya. LLMs. Okay. Imagine niyo lang yung large language model, mga bossing, is meron niyang data, no? Sa data niya, may mga parameters yan, di ba? And then, yung mga data is coming from the internet and so on and so on. Large language model yan, mga bossing. So, sobrang daming data niyan. Okay? Ang nangyayari dyan is, ano yan, parang mathematical function yan, sophisticated mathematical function. Pero hindi natin pag-aaralan yan. Pag-aaralan lang natin, mga bossing, is yung pinaka-basic or kung ano yung pinaka-concept ng LLM. Ang LLM, mga bossing, is para siyang prediction machine. So basically, mga bossing, nagpe-predict lang siya kung ano yung next word or next token based dun sa mga prompt mo. So imagine nyo, for example, meron tayo dito, boss rod is blank. Okay? Ngayon, mag-guess na agad siya dyan. Okay? Ganun si LLM nangyayari. Okay? Possible, ang pwede dyan kung depende sa data, no? Okay? Possible, may pogi, cute, guwapo. Walang mga pangit, no? O, sige, lagyan natin bad, yan. Better, yan. Sabihin natin ganyan. Behind the scene, mga bossing, yan yung nire-return or yan yung ina-output nung pagkatapos na sa embedding, no? Ang nangyayari dyan, each mga guess niya, each ng guess niya, mga bossing, is meron niyang mga probability, no? Pwede niyan sabihin, 80% yan. Cute, 90% yan. Gwapo, 99% yan. Okay, bad, mga 1% lang. And then better, 2%. Okay? Yan, parang ganyan na yung example, mga bossing, no? And then, saka lang siya makakapag-answer dyan. Okay? So, ganon yung LLM. Ngayon, mga bossing, number 1 na note ko sa inyo is, ituring nyo na machine ang LLM, hindi tao. Okay? Meaning lang, no, mga bossing, kausapin nyo siya as a machine, not a person. Why? It's because, like what I said, no, hindi siya tao, no? It's a machine, mga bossing. Kaya, mas lamang yung may alam pagdating sa fundamentals or sa kung anong expertise or domain na meron ka. Kasi, pag-usapan natin yan dito. So, ano na ba yan, bossor? Puro fundamentals. Nung dati, walang AI, fundamentals ka pa rin. Ngayon, may AI na, fundamentals ka pa rin. Di ba? Ngayon, dito na nagkakatalo to. Kaya ako sinabi na wrong mindset yung magaling ka lang sa English, magaling ka lang sa grammar, magaling ka lang mag-prompt. It's because that's the reality, mga bossing. Imagine this. Okay? Bibigyan ko yung example. Okay, may code base tayo dito. Magte-technical muna tayo, no? May code base tayo dyan and then magpa-prompt ka. Okay? So, this is the typical way ng mga vibe coders. So, I'm not against with vibe coder. I'm just saying it's better if you know the fundamentals. Okay? Ngayon, magpa-prompt ka dyan. Ang ganda ng English mo. Yan, ganyan, ganyan, di ba? Pero hindi mo alam yung mga context, ano yung nangyayari dyan, ano yung mga patterns, ano yung mga strategies, and so on and so on. Ngayon, magbibigay sa'yo ng output yan. Yung output niyan is not that good. Okay? At least in a technical perspective. Pagka wala kang binigay na context. Why? It's because prompt is not equal sa context. Context basically is the king, no? Kahit anong ganda ng prompt mo, pero kung walang laman or walang context yan, generic pa rin bibigay niya sa'yo. Okay? Pero pagka may context ka, mga bossing, meaning mas specific and mas pointed kung ano ba yung gusto mong gawin. So, imagine this, mga bossing. Okay, gagawa ulit tayo na to, Ito naman yung nasa AI-assisted na tayo. Okay? Magpa-prompt ako dito, mga bossing. Okay, yung prompt ko dito, hindi ako magaling mag-English. Technical lang. Okay? Okay, check this file. Ito yon. Yan. And then, implement this pattern. Okay? And then, I want to implement cues as well. I want to use outbox pattern kasi gusto ko ng local first, ganito, ganyan. Ngayon, imagine niyo, mga bossing, malalaman nyo ba yung prompt na yon kung hindi nyo alam yung fundamentals? Diba? Malalaman nyo ba yung system design na ipaprompt nyo sa AI kung hindi nyo alam yung fundamentals? That's also the same thing, mga bossing, sa ibang expertise, no? Pagka hindi nyo alam yung fundamentals ng expertise or yung domain na yon, hindi kayo kahit anong ganda or lupit ng prompt nyo,
kung hindi kayo makapagbigay ng context kung ano yung gusto nyong ipagawa at anong gusto nyong strategy and pattern na based sa fundamentals or pagkakaintindi nyo, hindi kayo makakakuha ng magandang result. Okay? Pagka hindi nyo alam to. Kaya pagka alam nyo yan mga bossing, lamang ang may alam. 'Di ba? Paano pagka sinabi mo, gusto ko i-refactor mo to sa ganito, i-abstract mo to. So, alam ba ng ibang mga hindi nag-aaral ng fundamentals yon? Syempre, hindi. So, meaning, pagka may alam ka sa fundamentals, no, mapa-tech or mapa-business or kung saan man, mas lamang kang gumamit ng AI. Kasi nga, yung AI mo, hindi na generic yung ibibigay sa'yo na result. Magiging focus na siya depending sa gusto mong result, depending dun sa context na binigay mo. So, marami pa kayong dapat aralin dito mga bossing sa LLMs. Nandiyan dyan yung tokens, context window, parameters. Pagka naintindihan nyo na yung mga bagay na yon, mas maintindihan nyo kung bakit ko nasasabi tong mga bagay na to. So, yun lang mga bossing at sana may natutunan kayo at umalis na kayo sa pagiging mahinang nilalang. Okay? See you in the next one. Bye-bye.